Tinapos na nga po ng pre-trial chamber ng ICC ang confirmation of charges hearing para sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. At hindi natin alam kung uusad pa ito. Alam nyo, sa ganitong mga pagdinig o paglilitis, hindi natin alam ang kahihinatnan. Hindi natin alam ang hinaharap. Madaling salita, wala itong katiyakan. Subalit hindi ganito sa mga Kristiyano. Sa nakaraang buwan ng Pebrero, kahapon lamang iyon natapos, tayo ay tumunghay sa isang seryeng pinamagatan kong buhay na kalugod-lugod sa Diyos. At dahil lamang sa isang hindi inaasahang pangyayari, hindi ko natapos ito noong nakaraang linggo. Pero ninais ko na tapusin ito ngayong linggong ito bilang paghahanda na rin sa ating susunod na serye at yan ay sa Kabanatang 5. At binigyan ko na lamang ito ng simpleng pamagat na katiyakan sa hinaharap. Kaya minsan pa ay samahan niyo akong buksan ng inyong mga Biblia sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 4, ang ating tutunghayan ay talatang 13 hanggang 18. Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 4, mula talatang 13 hanggang 18. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. So huli nga pong pagkakataon, ito ang ulang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ito ay naisulat niya, pinaniniwalaan na ilang buwan pa lamang nakakaraan matapos niyang iwan ang iglesyang ito. At iyon ay dahil sa oposisyon mula sa mga Hudyo na hindi nananampalataya sa ebanghelyo ng Diyos. Makikita niyo yan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 17. At dahil nga po napakabata pa ng iglesyang ito, ninais ni Pablo na dalawin ito, pero ayon na rin sa kanya ay hinadlangan daw sila ni Satanas. Kabanata 2, talatang 8. At dahil sa pagnanais ni Pablo na malaman ang kasalukuyang kalalagayan ng batang iglesyang ito, yun naman ay dahil sa kasalukuyang kapighatian na kanilang nararanasan, isang batang iglesia, katatatag na iglesia pa lamang ay nakakaranas ngayon ng matinding kapighatian, ay sinugo niya si Timoteo. Kabanata 3, talatang 1 hanggang 2. At sa pamamagitan ni Timoteo, nalaman niya ang maayos na kalalagayan o nalaman niya na maayos ang kalalagayan ng bagong tatag na iglesyang ito, pero may kakulangan. At ito yung nais ni Pablo na tugunan o i-address sa kanyang sulat na ito, at bahagi lamang nito ay itong kabanata na tinutunghayan natin, Kabanata 4. At dito ipinakita ang magandang kalalagayan ng iglesyang ito. Ipinakita dito na sila ay lumalakad ng tama sa harap ng Diyos. Ipinakita dito na sila ay nagbibigay lugod sa Diyos. Yan ang sinabi sa talatang 1. Pero ipinakita din dito na higit pa raw dito ang kanilang gawin.
At unang-una nga sa binigyan dito ng pansin ni Pablo ay may kinalaman sa kanilang pagpapakabanal. Yan ang unang mensahe na ating tinunghayan dito mula talatang 1 hanggang 8. Matapos yan, si Pablo ay dumako sa usapin ng pag-iibigan ng mga ng magkakapatid o ng mga Kristiyano, talatang 9 hanggang 10. At matapos yan, si Pablo ay dumako sa dapat nilang nasain sa kanilang buhay. At iyon ay ang mamuhay ng tahimik, gawin ang sariling gawain at magpagal ng sariling mga kamay. Talatang 11 hanggang 12. Matapos yan, si Pablo ay dumako dito sa ating teksto. At ito ay may kinalaman sa mga Kristiyano na inilarawan dito na natutulog. Ito yung mga Kristiyano na mga namatay na. Ito yung mga Kristiyano na hindi na inabot ng muling pagparito ng Panginoon. At tila dito nag-umpisa ang problema, at iyon ay ang pamimighati o kalungkutan ng mga Kristiyanong ito na kasalukuyang nabubuhay o naghihintay sa muling pagparito ng Panginoon. At iyon ay kung ano ba ang kahihinatnan ng mga namatay nilang mga kasamahan, ng kanilang mga namatay. Ganun ang naging problema ng mga mananampalatayang ito. Pero dito ay binigyan sila ng katiyakan ni Pablo at iyon ay ang kaugnayan o yung pananampalataya nila kay Hesukristo. Ganyan yung pagbibigay ng katiyakan ni Apostol Pablo para sa mga nangungulilang mga mananampalatayang ito. At ito yung aking mensahe. Ang Kristiyanong may kaugnayan kay Hesukristo, nabubuhay man o natutulog, ay may katiyakan sa hinaharap sa kanyang muling pagparito. Ang Kristiyanong may kaugnayan kay Hesukristo, nabubuhay man o natutulog, ay may katiyakan sa hinaharap sa kanyang muling pagparito. Alam nyo, ipinakita dito na naunawaan ng mga Kristiyano dito sa Tesalonica na muling paparito si Hesukristo. Katunayan, ito yung kanilang inaasahan, ito yung kanilang hinihintay. At iyon ay sa lalong madaling panahon. Ganyan na naging pagtingin ng mga mananampalataya sa Tesalonica, napakalapit nang dumating ang Panginoon. Pero ang problema dito, hindi nila naunawaan kung ano ba ang mangyayari sa mga kasamahan nila na namatay na. At iyon ay nagdulot sa kanila ng kalungkutan o pighati. Pero binigyan sila ng katiyakan ni Pablo. Ngayon, bakit napakahalaga ng katiyakan o pag-asa sa hinaharap? Bakit napakahalaga ng may katiyakan o may pag-asa sa hinaharap? Sa dalawang bagay, una, hindi namimighati katulad ng walang pag-asa. Hindi namimighati katulad ng walang pag-asa. Sa halip, pangalawang bagay, may inaasahang kalwalatian sa piling ni Kristo. May inaasahang kalwalatian sa piling ni Kristo. So yung unang bagay na mahalagang makita natin kung bakit napakahalaga para sa isang tao, lalo na sa isang mananampalataya na meron siyang katiyakan, meron siyang pag-asa sa hinaharap, hindi namimighati katulad ng walang pag-asa. Pansinin niyo nangyari sa mga Kristiyanong ito sa Tesalonica. Nagkaroon sila ng kalungkutan, pamimighati sa kanilang puso para sa mga kasamahan nila na inabutan ng kamatayan sa kanilang paghihintay sa muling pagparito ni Hesukristo. Nabanggit ko na naunawaan o nalalaman ng mga Kristiyanong ito na muling paparito si Hesukristo. Katunayan niya, ito yung kanilang inaasahan sa napakadaling panahon. Inisip nila na napakalapit nang dumating ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon at ito ang naging problema nila. Inisip nila na ano na ang mangyayari sa mga namatay nila? Ano na ang mangyayari sa mga kasamahan nila? Pero napakaganda ng naging pagtitiyak dito ni Pablo. Ang sabi sa talatang 14,
Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay muling binuhay, ay gayon din naman. Sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Kung paano ang Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, gayon din naman sa pamamagitan din ni Jesus ay dadalhin yung mga natutulog sa presensya ng Diyos. So ang katotohanan ng pagkabuhay na muli mula sa mga patay ay kaaliwan ng mga Kristiyano na kasalukuyang nabubuhay o naghihintay sa muling pagparito ni Hesukristo. Alam natin na si Hesukristo ay hindi na natili sa mundo ng mga patay. Totoo na siya'y namatay, subalit siya ay muling nabuhay at ganito ang mangyayari sa atin at totoo yan mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit ang ginamit na salita dito ni Pablo ay natutulog. Yan daw yung mas appropriate na salita para sa mga Kristiyano na namayapa na o mga namatay na. At ganyan din ang ginamit ng Panginoong Hesukristo mismo kay Lazaro. Si Lazaro ay natutulog. Pero ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus, siya'y namatay na at medyo nalito pa nga ang kanyang mga alagad. Pero yan ang ginamit na salita ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 11. At iyan yung kaaliwan natin, mga kapatid. Kung wala tayong ganyang inaasahan sa hinaharap, talagang mamimigati tayo. Ngayon, paano inilarawan ang mangyayari sa mga Kristiyanong ito na natutulog kapag dumating ang araw ng Panginoon? At muli, iyon ay para bigyan ng katiyakan o kaaliwan ng mga Kristiyanong ito na kasalukuyang naghihintay sa muling pagparito ng Panginoon. Sinabi dito na hindi daw sila mauuna sa kanilang mga kapatid na natutulog. Yung mga nabubuhay na sa kasalukuyan ng mga Kristiyano, tapos biglang dumating ang Panginoon, hindi sila mauuna, kundi ang mauuna ay ang mga kapatid, mga Kristiyano, mga kasamahan nila na natutulog. Sila'y babangon muna. Grabing kaaliwan nito mga kapatid. Kung iisipin natin, ay bakit mauna pa ang mga kapatid na natutulog o mga namayapa na? Pero parang iisipin natin ay dapat siguro tayo muna. Pero hindi ganon. Pansin niyo sinabi sa talatang 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Mayroong command na gagawin ng Diyos. At ganito ang mangyayari. Ang lahat ng mga natutulog ng mga mananampalataya, sila'y unang babangon. So mapapansin nyo mga kapatid, ang kaaliwan nito. Totoo na may pag-agaw o yung tinatawag na rapture. Pero bago yon, babangon muna ang mga Kristiyano na natutulog. Pamilyar tayo sa rapture. Sa mga nabubuhay na Kristiyano at sa mga natutulog ay lahat ay dadagitin, aagawin. Ang gustong sabihin ni Pablo, walang disadvantage sa mga natutulog na Kristiyano sapagkat sila pa nga ang mauuna at matapos yun ay magkakaroon ng pagdagit kasama natin. At mahalagang maunawaan natin ito mga kapatid sapagkat yan ang pwede natin paghugutan ng kaaliwan. Kaya nais kong tawagin ang pansin naman ng mga walang ganitong pag-asa. Anong kaaliwan meron kayo kung wala kayong ganitong pag-asa? Kung wala kayo ng ganitong katiyakan? Alam niyo mga Kristiyano dito sa Thessalonica ay nagkaroon ng pamimighati para sa kanilang mga namatay, para sa kanilang mga kasamahan sa iglesia.
Ngayon, papaano kung tayo ay nalalagay sa ganitong sitwasyon? Alam niyo, pinapakita dito na ang natatanging kaaliwan sa mundong ito ay ang katiyakan sa hinaharap. At iyon ay sa piling ni Kristo. Kung walang ganitong katiyakan, ang isang tao walang kaaliwan. Bagaman pwedeng maranasan ng mga tao ang ibang kaaliwan sa mundong ito, pero hindi ito ang tunay na kaaliwan. Ito'y mababang uri ng kaaliwan. Kaya saan nyo inilalagay ang inyong kaaliwan? Sa aming mga kasama ngayon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga bisita. Saan nyo inilalagay inyong kaaliwan sa inyong buhay? Kung iisipin natin bakit mamimighati o malulungkot ang mga Kristiyanong ito dito sa Tesalonica para sa kanilang mga kapatid, para sa kanilang mga kasamahan, sapagkat sila man ay umaasa o naghihintay sa muling pagparito ni Kristo. Ngayon, dahil sila ay patay na, anong para sa kanila? Anong kanilang inaasahan? Kasi kasama naman nilang naghihintay itong mga taong ito. Ngayon, namatay na sila, nauna na sila sa kanilang mga kasamahan, ay ano ang kanilang inaasahan? Ang sabi ni Pablo ay walang disadvantage sa kanila kung paanong tayo o yung mga nabubuhay ay haharap kay Kristo kung dumating ang araw ng Panginoon, sila man. Grabing kaaliwan meron ng mga Kristiyano sa kasulukuyan. Bagaman pwedeng makaranas ng mga pighati o kalungkutan ang isang Kristiyano sa mundong ito, pero merong kalwalatian sa hinaharap sa piling ni Kristo. At yan nga ang bibigyan natin ng pansin sa ating ikalawang punto. Nais ko lang mabigyan ng balikan muli yung aking naging bukana patungkol sa ginawang confirmation of charges hearing for our former President Rodrigo Duterte. Hindi nga natin alam kung ito'y uusad pa, pero saang kaaliwan o encouragement pwedeng makakuha ang marahil taga-suporta ng dating Pangulo o ng mga biktima. Ang kanilang kaaliwan o encouragement ay nakasalalay kung ano ang magiging hatol ng hukuman sa hinaharap kung magkaroon ng pag-usad ng paglilitis. Nakabase doon. Pwede yung isa ay magkaroon ng kaaliwan o encouragement, yung isa ay pwedeng magkaroon ng kalungkutan. Pero hindi ganyan sa mga Kristiyano. Ang hamon ko ay dahil mayroong pagkabuhay na muli mula sa mga patay, walang puwang ang kalungkutan o pamimighati na hindi nararapat sa mga Kristiyano. Hindi sinasabi sa ating teksto na huwag tayong mamigati. Ang sinasabi dito ay yung hindi nararapat. Yun daw katulad ng sa mga walang pag-asa. Ngayon, bakit hindi tayo dapat mamigati katulad sa mga taong walang pag-asa? Alam niyo, yung mga taong walang pag-asa na tinutukoy dito ay mga taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay mula sa mga patay. Yan ang tinutukoy dito ni Pablo. Para kasi sa kanila, ang buhay ay para lamang sa mundong ito. Matapos ang kanilang buhay sa mundong ito, wala na. Hindi na sila iiral o hindi na sila mag-e-exist sa kanilang buhay. Kung tawagin nila yan ay isang tuluyan o diretso o walang katapusang pagtulog. Kaya kapag nawalan sila ng mahal sa buhay, lubos ang kanilang kalungkutan sapagkat ganun ang kanilang kaisipan, ganun ang kanilang paniniwala. Kaya kung ganun, nawala ng kanilang mahal sa buhay, hindi na silang muling bubuhayin, ganun ang kanilang pamimighati. Pero hindi ganyan ang ating paniniwala.
Kaya nga sa kabila na meron tayong kalungkutan, nakasusumpong tayo ng kaaliwan, nakasusumpong tayo ng kalakasan. Alam niyo, may mga Kristiyano na parang hindi naniniwala sa kalungkutan o pigati kahit pa nawalan sila ng mahal sa buhay. Hindi totoo yun. Siguro may mga Kristiyano kapag nawalan ng mahal sa buhay, makiramay ka, mag-condolence ka, ay baka sabihin nila ay hindi dapat condolence, kundi dapat ay magdiwang pa. Mayroong mga ganyang Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay may damdamin din, pero mali ang sobrang kalungkutan. Ang tama o nararapat na kalungkutan ay kung ang nawala mong mahal sa buhay o kaibigan o kakilala ay walang pag-asa. Yung walang inaasahan sa hinaharap. Diyan ka malungkot, diyan ka mamighati. Pero kung ang namayapa mong mahal sa buhay o kaibigan ay may inaasahan sa hinaharap, siya ay natutulog lang, siya ay muling bubuhayin, walang puwang ang sobrang kalungkutan. Walang puwang ang kalungkutan katulad ng sa mga walang pag-asa. Pamilyar tayo kay Horatio Spafford na kung saan ay nakaaranas ng trahedya sa kanyang pamilya. Subalit nakuha pa rin niyang hindi panghinaan ng loob. Nakuha niyang hindi lamunin ng sobrang kalungkutan. Katunayan na sabi niya, pumanatag ka, aking kaluluwa. Be still, my soul. Dahil sa katiyakan na meron siya sa hinaharap. Balit pangalawang bagay na gusto kong makita natin sa ating teksto, bakit napakahalaga ng may katiyakan sa hinaharap, may inaasahang kalwalatian sa piling ni Kristo. Sinabi sa ating teksto na matapos daw buhayin o gisingin ng mga Kristiyano na natutulog, tayo daw ng mga nabubuhay ay aagawing kasama nila sa mga ulap. Yan nga po yung binanggit ko kanina na rapture. Alam natin na sinisimbolo ng mga ulap. Sa lumang tipan, ito ay lumalarawan sa tinatawag na divine glory. Maraming mga talatayan, Exodus 19:16, chapter 24 verse 15 and following, chapter 40 verse 34, and marami pang mga talata. At pagdating sa bagong tipan, ito ay may kinalaman sa turo ng Panginoong Hesus mismo patungkol sa pagdating ng anak ng tao na kung saan ay hinango niya sa Daniel chapter 7 verse 13. At binanggit niya ng Panginoong Hesus mismo sa Mark chapter 13 verse 26 and chapter 14 verse 62. Sinabi din sa atin na mula doon ay sasalubungin natin ang Panginoon sa papawirin. Ay imagine nyo mga kapatid yung arang eksena doon. Hindi binanggit sa atin kung anong susunod na mangyayari matapos yung meeting na yon sa himpapawid. Pero yung larawan na ipinapakita dito ay katulad sa pag-welcome sa isang bagong dating, halimbawa na isang dignitary, pabalik sa kanilang syudad. So kung yan yung larawan, lumalabas na kapag dumating ang Panginoon, hindi tayo isasama pabalik sa kanyang pinagbulan sa kalangitan, kundi dito sa mundo, sa earth. May larawan yan doon sa hinihintay na ikakasal in Matthew chapter 25 verse 6 and Acts chapter 28 verse 15 sa kada Pablo. Gayunman, hindi yan ang concern ni Pablo. Mayroong ganung larawan pero hindi yan ang concern dito ni Pablo. Ang magandang mapansin natin dito, matapos yung meeting na yon, ang simpleng sinabi ni Pablo, makakapiling daw natin ng Panginoon magpakailanman.
Talatang 16 hanggang 17. At yan ang tinatawag nating kaluwalhatian. Yan ang tinatawag nating kalubusan o perfection or yung tinatawag na consummation ng ating kaligtasan. So ang ultimong inaasahan ng Kristiyano sa hinaharap ay ang makapiling si Jesucristo sa kaluwalhatian magpakailanman. Grabing kaluwalhatian na naghihintay sa atin, mga kapatid. Ito yung tinatawag na final state of blessedness with Christ. Si Kristo ang sentro, ang kalubusan ng pagpapala meron tayo sa Diyos. Ng lahat ng pagpapala na meron tayo sa Diyos. Alam nyo, kahit ngayon pa lamang tayo ay nagtatamasa na ng napakaraming pagpapala mula sa Diyos. Kasama na doon ang ating kaligtasan. Naunawaan po ba natin yan, mga kapatid? Pero wala pa yun sa kalubusan. Ganun mang karaming pagpapala at tinatamasa natin sa Diyos ngayon, wala pa yun sa kalubusan. Ang kalubusan noon ay ang makapiling si Jesucristo sa kaluwalhatian at ang sinabi dito, magpakailanman. At mahalaga na maunawaan na ito ng isang Kristiyano. Ito ay nagtuturo sa atin na huwag tayong masyadong magtuon ng pansin sa mga bagay lamang dito sa mundo. Bagaman hindi masama ang mga bagay dito sa mundo, pero hindi yan ang lubos na pagpapala. Ang tunay at lubos na pagpapala ay si Jesucristo. At yun na yung makapiling siya sa kaluwalhatian magpakailanman. Alam nyo, darating tayo sa punto, ang tao ay darating sa punto ng kamatayan sa kanyang buhay dito sa mundo. Pero anong inaasahan mo sa hinaharap? Yan yung tanong. May mga tao na masyadong nakatuon ng pansin, ang isip, ang puso, sa mga bagay lamang dito sa mundo. Marahil kayamanan, marahil maayos na kalusugan, hindi masama ang mga bagay na yan. Pero anong inaasahan mo sa hinaharap? Muli sa mga kasama namin ngayong umaga, sa bulwagan na ito, kung meron mang sumusubaybay sa amin online, sana ay makita nyo ang kahigtan ni Jesucristo kaysa sa anumang bagay dito sa mundo. Kaya sana ay manampalataya kayo kay Jesucristo. Nais ko pang bigyan ng pansin, sumandali ang sinabi dito ni Pablo na matapos daw tayong agawin o yung rapture, ito man ay sa nabubuhay o natutulog ng mga Kristiyano, yan ang para dyan ang rapture, tayo daw ay sasapiling ng Panginoon magpakailanman. Kadalasan ito ay pumapatungkol o pinapatungkol sa haba ng panahon. Pero hindi ganito ang ibig sabihin nito. Yan nga yung medyo maling pagkaunawa sa tinatawag na buhay na walang hanggan or eternal life. Ang mas tinutukoy dito ay yung tayo ay sa presensya ng Diyos. Magpakailanman at yun yung esensya ng kaluwalhatian. Yun yung esensya ng blessedness. Kung ngayon nakakaranas pa tayo ng kalungkutan o pagpighati, pero sa presensya ng Panginoon, sa hinaharap, wala na. Ganyan kamaluwalhati ang kalalagyan ng mga mananampalataya. Sa hinaharap, ang sinabi sa Revelation chapter 21 verse 1 to 4, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang isang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi,
Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahan kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang unang mga bagay ay lumipas na. Grabing kalwalatian, mga kapatid. Ang sa atin sa piling ni Jesucristo. Gaano nauunawaan ito ng mananampalataya? Kung hindi mo ito nauunawaan, anong kaaliwan meron ka sa mundong ito na may pamimighati, na mayroong pagluha, may mga kabigatan. At dahil ganito ang kahihinatnan ng mga mananampalataya, ito ay minsan pang tumatawag sa pansin ng mga wala pa kay Jesucristo. Kung ngayon nararanasan nyo pa ang presensya ng Diyos, kung ngayon nararanasan nyo pa ang kanyang kabutihan, pero darating ang panahon na hindi ninyo na ito mararanasan. Anong ibig sabihin niyan? Iyan ang tinatawag na lubos na pagkawalay mula sa presensya ng Diyos. Total separation from the presence of God. At anong pagdurusa ito, mga kaibigan? Kung hindi mo mailarawan ang kalwalatiang sa mga Kristiyano, anong kapigatian, anong pagdurusa ang kakaharapin ng mga taong masama, mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sa ikalawang sulat ni Pablo, meron siyang binanggit dito, mga taong hindi nananampalataya sa ebanghelyo ng Diyos. Sinabi doon na sila ay masasama. At ganito ang kanilang kahihinatnan. Ang sinabi ni Pablo sa kanyang ikalawang sulat dito sa mga Tesalonica, Kabanata 1, talatang 9, ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalatian ng kanyang kalakasan. Ganito ang kahihinatnan, kakaharapin ng isang hindi mananampalataya. Merong turo na tinatawag na annihilationism. Ito ay isang turo na wala daw panghabang panahon na pagdurusa sa masama. Ang turong ito, paniniwalang ito ay paparusahan din daw sila. Naniniwala pa rin sila na mayroong pagdurusa sa masama, pero hindi lubos. Yun daw ay dahil hindi magagawa ng Diyos na puksain kahit pa ang masama, sapagkat ito raw ay taliwas sa katangian ng Diyos gaya ng God is love. Pero mali yan. Ang gusto nilang sabihin, darating ang panahon, i-annihilate din sila. So, matatapos ang kanilang pagdurusa, subalit hindi totoo yan. Ang aking huling apela sa mga kasama namin ngayong umaga, pag-isipan nyo ang bagay na to. Subalit ang aking hamon sa aking mga kapwa mananampalataya, dahil mayroong kalwalatiang inaasahan sa hinaharap sa muling pagparito ni Kristo, magkaroon ka ng kaaliwan sa panahon ng kalungkutan sa kasalukuyan. Ang sabi ni Pablo sa talatang 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Sa original daw,
ayon sa isang commentator, ay sinabi doon sa isang papyri yung salitang condolence. Ang ibig sabihin nun ay encouragement. Gusto sabihin ni Pablo, encourage one another. Pero dahil nga sa kasalukuyan nilang kalalagayan na sila namimigati, sinabi niya na mag-aliwan kayo sa isa't isa. I-condolence nyo ang bawat isa. Mga kapatid, totoo na may kalungkutan sa mga Kristiyano, pero totoo din na may kaaliwan sa mga Kristiyano. At ito naman ang karanasan at patutuo ni Fanny Crosby. At totoo ito sa himno na kanyang mismong kinatha na ating aawitin bilang tugon. Alam niyo, naniniwala ako na hindi magkakaroon ng kaaliwan si Fanny Crosby kung wala o hindi siya nakatitiyak sa hinaharap. Katunayan, tinawag niya itong pinagpalang katiyakan o blessed assurance. Sana ay panghawakan natin ang katotohanan ito bilang tugon, awitin natin o pinagpalang katiyakan. Wakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. Dakila naming Diyos, aming mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito na minsan pa ay kami makatunghay sa iyong salita. Salamat sa katiyakan na meron kami sa hinaharap bilang mga mananampalataya. Sa kabila ng merong mga kabigatan at kalungkutan na pwede naming maranasan sa mundong ito. Ngunit merong dahilan kung bakit pwede kaming magkaroon ng kaaliwan sa ganitong mga panahon sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa katiyakan ng kaligtasan. Salamat na kami ay sasapiling ng Panginoong Hesukristo magpakailanman. At nawa ay tunay na ito ang maging kalakasan namin sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya. Tunay na nadun pa rin ang aming mga kabigatan, mga karanasan namin sa mundong ito. Subalit nawa ay tumingin kami ng merong ganitong katiyakan gaya ng aming inawit. Tunay na pinagpala ang katiyakan na meron kami sa aming Panginoong Hesukristo. At nawa, O Diyos, ay patuloy na ito ang maging kaaliwan namin sa aming mga buhay. O Diyos, kami nananalangin at nagsusumamo rin sa iyo sa mga oras na to para sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kasamahan. Naway makita nila ang kanilang kahihinatnan kung sila hindi kumilala sa Panginoong Hesukristo. Kung ano kamaluwalhati ang kahihinatnan ng mga mananampalataya, ganun ka rimari-marim ang kahihinatnan ng mga hindi nananampalataya sa Ebanghelyo ng Diyos. Kaya Panginoon, mahabag ka sa aming mga kasamahan ngayong umaga. Nawa sila man ay abutin nyo ng iyong biyaya. Salamat po Diyos sa mga oras na to. Tunay na pinupuri ka namin. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.